Sige, start tayo sa class natin. Yung topic ay Regenerate Membership and Autonomy of the Local Church. So, na-discuss na to last Wednesday night dun sa online studies. Thank you, bro. May mga nadaanan na rin tayo previously. I think pangatlong topic na natin to. Una, marks of the true church. Pangalawa, headship ni Christ. Pangatlo, itong regenerate membership. So, ang reference natin dito ay yung kala Pastor Noel na material sa GMA. So, pag tinignan natin sa New Testament, merong identifiable na mga members na parte ng New Testament order. May iba-iba diyang mga verses na nagbabanggit tungkol sa may mga nadadagdag sa iglesia, especially sa Acts 2. Ibig sabihin, merong mga numbers na definite bago sila madagdag sa church, at yung mga bago pa lang na nadadagdag sa church, ibig sabihin, meron silang point of transition. Bago sila madagdag, bakit sila nadagdag, at pagkatapos yung nadagdag sila later on. Meron ding mga verses tayo na makikita sa Acts at sa Ephesians, yung mga term na isinasama or joining or being joined. Meron din tayong mga terms sa New Testament tungkol sa pagiging miyembro ng isa't isa. So, it indicates na merong identifiable na membership. Merong mga pagiging kabilang sa isa't isa. At isa pa na patunay doon sa identifiable membership ng New Testament order ay yung mga descriptions ng outsiders sa church. Pinakakilala natin yung 1 Corinthians 5 kung saan merong church discipline. Habang tinatalakay ni Paul yung church discipline sa dulong bahagi nun, sinabi niya na ang hahatulan natin, discipline, ay hindi yung mga tagalabas, outsiders, kung hindi sila ng mga nasa loob ng church. Mayroong sense yun ng outsiders. 1 Timothy 3 verse 7, maging yung qualification ng pastors, isa sa qualification ay they need to be well taught of outsiders. Ibig sabihin, kahit na mga hindi mananampalataya, kailangan mabuti yung tingin sa kanila. Ibig lang sabihin ng mga text na tinignan natin na merong mga outsiders, hindi kabilang sa simbahan, at merong mga kabilang doon sa simbahan. Contrary yan sa common practice ngayon ng loose membership. Ibig sabihin, hindi talaga nakalista, hindi naka-identify kung sino yung pangalan ng mga members doon sa mga local churches. Yan yung karaniwan ngayon ng mga nangyayari. O kaya naman, frequently nag-a-attend sa isang church, tinuturing na sila na members. So yan ay mga loose membership. Hindi ganyan yung makikita natin sa New Testament. So meron tayong idea na identified kung sino yung nasa loob, identified kung ilan sila, at identified kung paano sila naging kabilang doon sa mga local church sa New Testament. There is a sense of being definite. Identity, their numbers, their names, and even their entry doon sa loob ng church. Important dito na malaman natin yung ma-refresh tayo doon sa universal church saka sa local church. Ang ibig sabihin ng universal church, ito yung lahat ng tao, lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon, from creation until second coming ni Jesus. Lahat ng mananampalataya doon, sa lahat ng lugar, yun ang tinatawag na universal church. Sabi ni Christ, He has only one flock. Meron lang siyang isang lupon ng mga tupa. Ayan yung universal church na sinasabi. Naalala nyo, sabi ni Jesus, the gates of hell shall not prevail against the church. Pag may definite na the church,
ang binabanggit ng New Testament ay yung universal church. Hindi yun pwedeng i-claim ng isang lokal na iglesia. Kasi yung local church, isa itong grupo ng mga believers sa isang panahon, sa isang lugar. Yan yung pinagkaiba ng universal sa kanang local church. Yan yung Thessalonians, Corinthians, Colossians, Philippians. Yan yung mga local churches. Pero yung mga church na yun, hindi nila i-claim na sila yung buong pagiging Kristiyano sa pangkalahatan. That is the universal church. Pero sa pagkakaalam natin ng mga realities na yon, concepts na yon ng scripture, magkakaroon tayo ng idea na dapat yung mga local church, binubuo sila ng mga members din ng universal church. Kung sino yung mga miyembro ng universal church, sila dapat yung maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Hindi sila miyembro ng tupa ni Jesus na pangkalahatan, tapos magiging miyembro sila ng lokal na simbahan, ng lokal na iglesia. Pinagkukunan ng lahat ng nagre-reflect yung local church doon lang sa pinaka-idea ng universal church. Sabi ni Augusto Strong sa systematic theology niya, they only can properly be members of a local church who have previously become members of the church universal. In other words, have become regenerated persons. Only those who have been previously united to Christ are, in the New Testament, permitted to unite with this church. The relation of the individual Christian to the church does not supersede, but furthers and expresses his relation to Christ. Ang pwede lang maging miyembro ng isang local church ay sila ng mga miyembro ng pangkalahatang iglesia, mga tunay na mananampalataya. Now, meron pa tayong ibang mga evidences para patunayan yan sa New Testament. Una, yung mga metaphors ng church. Ang church ay dinedescribe sa iba't ibang mga litrato o mga imahe na magpapakita na yung membership niya dapat ay binubuo lang ng mga tunay na mananampalataya. For example, number 1, ang tawag sa church ay people of God. Ano pa? Ang tawag sa church ay body of Christ. Ano pa? Ang tawag sa church ay temple of the Holy Spirit. So, pag sinabing people of God, alam natin rooted yan sa Old Covenant. Na pangaral ni Paul yun, Old Covenant people, yung mga nasa panahon ni Haggai. Ang tawag sa kanila, people of God. Kaya pag merong mga judgment yung Diyos sa kanila, sinasabi ng Diyos, hindi ko na kayo tao. May ganon, may mga ganong words yung Panginoon sa mga Old Covenant people to communicate His judgment upon them. Pero sila ay talagang pangtipan na bayan ng Diyos. At yung language na people of God ay sa New Testament binanggit na sa hindi lang Hudyo, kundi mga Hentil din na mga nananalig kay Hesukristo na siyang totoong Mesiyas na dumating at pinangako sa lumang tipan. So, sa New Testament, it refers to a local congregation or a more general company ng mga believers. Kapag sinabing people of God, hindi ito Israel lang. Yun yung una, Old Covenant, Israel lang talaga yon. Pero sa New Covenant, na people of God, kaya may distinction tayo hindi tayo Old Covenant people of God. Tayo New Covenant na people of God. Therefore, yung term na tao ng Diyos ay tinuturing sa lahat ng mga nananalig kay Hesukristo. Bakit mahalaga to? Pag sinabi kasing people of God, Diyos yung pumili. Saka Diyos yung tumawag. Tandaan natin, nagmula yung bayan ng Israel, hindi dahil sila yung pumili sa Diyos. Yung Diyos yung pumili kay Abraham. Sabi niya, tinawag niya si Abraham, pinili niya si Abraham, at galing kay Abraham, patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, si Jacob, ang pangalan niya ay Israel. At galing kay Jacob, lumabas yung 12
tribo ng Israel. Diyos ang pumili sa kanila. Diyos ang tumawag sa kanila at pinapakita nun sa New Testament na sa New Testament, it's the same. Yung mga magiging members ng New Covenant, sila pinili din ng Diyos. Saka sila rin ay Diyos yung tumawag. Pinapakita rin ito yung pagpapatuloy at hindi pagpapatuloy ng lumang tipan at ng bagong tipan. Hindi na nagpapatuloy yung Old Covenant, tapos na yon. Inabolish na ng Panginoon yung covenant ng Diyos sa Israel. Pinarusahan na sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya sila ay nabura nung 70 AD. Judgment yan ni Jesus. We saw that coming sa mga prophecies ng Panginoong Hesukristo. Especially sa first parts ng Matthew 24. Pero may nagpatuloy. Ano yung nagpatuloy? Yung diwa ng tipan. Yung pagkatawag ng mga mananampalataya. Yung diwa ng people of God. Na dito, Hudyo ka man o Hentil, magiging kabilang ka sa mga tao ng Diyos, tatawagin kayong people of God. Inaalis nito yung division ng Jews sa Gentiles at inaasahan dito ang isang banal na pamumuhay. Pag sinabing tao ng Diyos, may requirement. Merong requisite ng banal na pamumuhay. Alam natin, pattern pa lang yung nasa Old Testament. Meron silang mga holiness code. Diba? Ang dami sa kanilang uncleanness. Mga bawal sila kumain ng ganitong hayop, bawal sila kumain ng dugo, bawal sila humawak ng patay, bawal sila humawak ng may ketong. Lahat ng yon ay sumisimbolo sa kabanalan na dapat nilang maging standard ng kanilang pamumuhay. Pero lahat ng yon ay pagtuturo sa kanila doon sa totoong moral na kabanalan na inaasahan sa kanila ng Diyos. Moral sa relihiyosong kabanalan. Ganon din sa New Testament. Inalis na sa atin yung parang mga training wheels ng Old Covenant. Tandaan natin, lahat ng mga holiness code sa Old Testament ay mga training wheels. Sila ay mga pangsasanay sa atin para matutunan natin ano yung totoong tinuturo ng Diyos doon. Yung moral at holy na pamantayan niya. Therefore, sa New Testament, yung totoong holiness, hindi na lang practice ang inaasahan sa mga mananampalataya. Therefore, ang word na people of God ay necessary para patunayan na lahat ng magiging members at bumubuo sa buong local church ay dapat mga believers. Pangalawa, body of Christ. Tinatawag ang church bilang body of Christ, katawan ng Panginoong Jesus. We are most familiar doon sa Romans 12, 1 Corinthians 12, tinatawag yung bawat miyembro na parte ng katawan at yung katawan ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Interestingly, kasi kay Apostle Paul lang yan mababasa. Walang ibang apostles yung gumamit ng description na body of Christ, kay Paul lang. At kapag ginagawa yon ni Apostle Paul, dinedescribe niya yon, never niyang sinabi na a body. Ang palagi niyang sinasabi ay the body of Christ. Merong sense ng pagiging definite na bawat isang local church ay the body ng Panginoong Hesukristo. So, anong significance nun? Na merong union si Christ doon sa mga churches. May pakikipag-isa siya. Yung sense ng union, ibig sabihin, dapat lahat ng members ay may union din kay Christ. May union si Christ doon sa church, dapat lahat ng members, bawat isa, may union doon sa Panginoong Hesukristo. At ganun din, pag sinabing katawan, pagmamay-ari yun. Siya yung ulo. Yung katawan ay pagmamay-ari niya. It belongs to the Lord Jesus Christ. Pag sinabi ring body, lahat Christians, pero merong diversity. Iba-iba. Iba-iba yung bahagi ng katawan nila, iba-iba yung roles nila, iba-iba yung maiaambag nila doon sa iglesia. Pero there is unity in diversity. Hindi magkalaban yung kamay at yung paa,
kamay saka yung tiyan saka yung leeg. Hindi. Unified sila, pero may iba't ibang mga purposes under the Lord Jesus Christ. Pangatlong image ay yung pagiging temple ng Holy Spirit. Of course, alam naman natin na pag sinabing temple ng Holy Spirit, it can refer to a single believer. Isang believer, pwedeng sabihin yung body mo ay temple ng Holy Spirit. Pero, sinasabi rin ng New Testament na yung isang congregation, isang church ay temple din ng Holy Spirit. Hina-highlight nito yung pagiging sanctified ng isang church as consecrated to the Lord. Meron siyang ibang function. Ang mga sanctified or mga holy sa Old Covenant, yun ay mga normal din na mga bagay pero inihiwalay para sa purposes ng Diyos. Example, sa loob ng temple may tubig. Sa labas ng temple may tubig. Pareho silang tubig. Walang pinagkaiba yung substance nila. Pero yung tubig sa loob ng temple na pinaghuhugasan ng mga priest, yun ay holy. Iniwala yun para saan? For sacrificial, for worship purposes. May tupa sa loob ng templo. Meron ding tupa sa labas ng templo. Anong pinagkaiba nila? Same substance. Pag kinumpara mo yan, wala naman. Parehong may ulo, may paa, parehong okay, parehong walang blemish. Pero yung nasa loob ng temple, iniwalay para sa purposes ng Diyos. Para sa sacrifice. Maging yung pare sa loob ng templo, tapos yung isang lalaking Hudyo sa labas ng templo, pag tinignan mo sila, pareho naman sila eh. At tanggalin mo lang yung garment ng priest eh. Wala silang pinagkaiba. Kaya lang, yung pare sa loob ng templo ay inihiwalay para sa mga purposes ng Diyos. Now, ganyan din yung idea ng church bilang temple ng Holy Spirit. Kapag hindi tayo nagtipon, wala naman tayo pinagkaiba talaga sa mga ibang tao sa unang tingin, di ba? Pag lumabas tayo dyan, hindi ka naman, kunyari si Ed bumili doon sa tindahan, hindi naman masasabi agad, ay, ano to? Christian to. Hindi ka agad. Unless may gawin na evidence na magpapatuloy na Christian. Pero sa unang tingin, wala naman eh. Kaya lang, ang ibig sabihin nun, yung church bilang isang temple ng Holy Spirit ay sa totoo lang at unang tingin ay walang pinagkaiba sa ibang mga institusyon unless makita yung kanyang pagiging separate doon sa purposes ng Diyos. Ano yung purposes ng Diyos? Foundational ito sa usapin ng primary mandate ng worship. Yun yung preaching kanina ni Paul. Ang purpose ng church bilang isang temple ay yung pagsamba sa Diyos. At ganun din, pinapakita noon yung pagiging temple na yung foundation nito ay si Christ at ganun din ay mga apostolic na mga teachings. Yung sense din ng holiness na yon ay may diwa ng sense of purity na dapat i-maintain doon sa loob ng church. So ilang mga examples lang yan. May iba pang mga metaphor sa New Testament. Example, the church as a flock bilang kulungan, bahay ng mga tupa. Ibig sabihin, lahat ng nandun dapat tupa. Hindi pwedeng flock of sheep yun, pero may kambing. Flock of sheep yun, tapos mayroong mga ibang mga hayop. Another, puwera dun sa metaphor, ay yung iba pang mga actual cases ng church membership sa New Testament. Halika dito, Ed. Takbo mo si mama mo, ha? Pahabol ka pa, ha? Kung saan di ka mahabol, ha? Sabi niya, hindi ako pupuntahan dito.
May actual cases sa New Testament ng church membership. Yung isa ay yung sa preaching ng Pentecost kay Apostle Peter. Nung nag-preach si Apostle Peter sa Acts chapter 2, alalahanin at pinreach niya yung cross, pinreach niya yung resurrection, pinreach niya yung sin nila, sila yung nag-crucify kay Christ. At sabi ng mga tao, what should we do to be saved? At yung sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the washing of your sins. At pagkatapos nilang tanggapin yung salitang yun, ang sabi sa verse 42, sa verse 47, and as many as those who received the word were added to them. So merong sense, may makikita tayo doon na etong mga taong ito ay tumugon sa salita at sila lang na mga tumugon sa salita ang tinanggap, ang napabilang doon sa kanilang mga bilang. Another case ay yung si Apostle Paul. Alam niyo ba na pagdating ni Apostle Paul doon sa mga grupo ng mga Christian sa Acts 9, hindi agad siya tinanggap sa fellowship. Nagduda sila. Una, natakot sila kasi persecutor to. Pero pangalawa, hindi sila naniwala na disciple na siya. And it took Barnabas to convince them. Si Barnabas, sinabi ni Barnabas, siya ay nagpatunay, hindi, talagang totoo na siyang believer. Siya ay kinausap ng Panginoon, siya ay nangaral ng Ebanghelyo. Kinonvince ni Barnabas yung ibang mga disciples na maniwala na si Paul ay Christian na para siya ay tanggapin sa fellowship. Para siya ay tanggapin sa kanila. So, meron doon tayo makikitang case kay Apostle Paul na may need ng persuasion, evaluation, bago tanggapin. Yung isa, maging si Apostle Paul doon sa fellowship ng mga disciples. Now, bakit ito mahalaga sa church government? Bakit ito mahalaga sa church? Una, generally, dahil si Christ ang head ng church, therefore dapat siyang masunod. Kung sino yung mga mapapabilang sa loob ng iglesia. Dahil siyang head, siyang masusunod, siyang magpapapasok, tayo ay magre-recognize. Una, importante ito sa church government para yung mga church mandates ay it requires regenerate commitment. Dahil yung mga totoong mananampalataya lang ang magiging committed doon sa mga utos ni Jesus. Tandaan natin, ang mga tupa lang ang nakikinig sa pastol. Sabi sa John chapter 10, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Now, kung pagpapapasok sa loob ng membership ng mga hindi totoong believers, hindi sila makikinig kay Christ. At kung hindi sila makikinig kay Christ, hindi sila makikiisa sa mga utos ni Christ. Therefore, hindi magpapatuloy yung mga mandates ng church. Ito yung isa natin kailangang makita sa difference ng Old Covenant sa New Covenant. No? Kasi sa Old Covenant, okay lang kahit merong unbelievers. Sa Old Covenant, hindi required na believer ka bago ka maging parte ng Old Covenant. Napakaraming hindi totoong believer sa Old Covenant. Nakalistado lang, mababasa nyo maging sa Hebrews chapter 11, no? Listado kung sino yung mga tunay na mananampalataya. Kaya merong kaguluhan, yung sabi ni Paul kanina, doon sa Old Covenant, merong mga gustong itayo yung temple, merong mga tinuturing na kalaban. Pero bakit? Bakit? Kasi yung mga yon ay hindi regenerate. Yung mga yon ay hindi mga totoong mananampalataya. At alam nyo, sa Old Covenant, ang paraan para maging member ka ay ipanganak ka. Kapag Hudyo ka, matik member ka na. Circumcised ka, matik member ka na. Pwede rin naman ng mga taga-ibang bansa para maging member ka ng Old Covenant, magpatuloy ka, mag-commit ka bilang isang proselyte.
Yun yung parte. Pero tandaan natin, hindi lahat ng mga nasa Old Covenant ay believers. Hindi requirement na maging believer sila. Wala tayong mababasa doon. Kaya pagdating ni Christ, He came to His own and His own received Him not. Ilan lang nag-receive sa Kanya. Di ba? Mga ilan-ilan lang. So, kaya lang, tandaan natin, ang pinagkaiba nito sa New Covenant, hindi tayo Old Covenant. Ang bagong tipan ay binubuo ng mga mananampalataya. Binubuo ito ng mga tunay na Kristiyano. Yun yung tinuturo ng bagong tipan. Hindi nagpapapasok dito porket anak, member ka na. Kakilala, member ka na. Kamag-anak, member ka na. Hindi. Meron dapat katibayan ng pagiging tunay na mananampalataya. Dahil hindi tayo nasa lumang tipan. Tayo ay nasa bagong tipan. At pangalawa, kung bakit significant yan sa church government ay dahil lahat or karamihan ng disorder sa church ay dahil sa dominance ng unregenerate. Kapag napupuno ang iglesia ng mga hindi tunay na mananampalataya, totoong magkakaroon ng greater problem. Bakit? Kasi ang masusunod ay hindi yung sumusunod kay Jesus. Magkakaroon ng problema sa isang nagpapakilalang New Covenant Church kapag ang nasusunod ay yung hindi sumusunod kay Jesus. Kung hindi sila tupa, ayaw nilang sumunod kay Jesus. Now, hindi ko sinasabi na walang time na hindi sumusunod ang isang tupa. Hindi ko sinasabi yon. May mga times din na ganon. May mga times din na yung tupa kung saan pumupunta. Nag-wonder. Pero generally speaking, ang isang Kristiyano ay gustong sumunod kay Jesus. Ang isang mananampalataya ay binigyan ng New Covenant heart. His heart of stone was taken out and he was given a heart of flesh. Yung heart of flesh na yon, sinabi rin sa major prophets na I will write my laws upon their hearts. Ang magiging kasiyahan nila ay yung sundin si Jesucristo. Kaya magkakaroon disorder kung ang magdodominate ay mga hindi sheep. Mga hindi sheep. Now, may case yan sa history. May case yan sa history, no? United Methodist Church, netong 2024, nagboto sila na magkaroon ng mga homosexual pastors. Nagbotohan sila na pwede nang magkaroon sa kanilang denomination ng homosexual pastors at pwede na silang maggumawa ng ceremony para sa mga same-sex marriage. Alam nyo, for a long time, itong church na ito ay 1939 pa lang. Nandun na, and for the longest time, nanindigan sila. Na ang clergy, ang pastorate ay para lang sa mga lalaking tinawag ng Panginoon na may qualification. Ang marriage ay para lang sa mga lalaki at babae. Now, what happened? Ang nangyari dito, isang example lang ito, ay nag-loosen sila sa membership, nakipag-fellowship sila sa mga churches na hindi naman talaga liberal sila, hindi talaga biblical na church. Mas naging focus sila sa activism, mas social gospel, yung kanilang mga pinaninindigan, nawala yung kanilang mga accountabilities, at marami sa mga nagiging members nila ay cultural Methodist na lang. Hindi na totoong mga dahil na bago sila ng ebanghelyo. Alam niyo, yung ibig sabihin ng cultural Christianity ay nominal. Lumaki na lang na kinasanayan. Alam nyo, maraming Roman Catholic ganun eh. 'Di ba? Nagsisimba sila doon, pero wala naman talagang bearing sa buhay nila yon. Pero punta lang sila doon pag linggo. Yun yung cultural religion. Alam nyo, pati sa Israel ngayon,
Ganon yung karamihan. Hindi naman talaga sila yung Judaism ngayon sa Israel. They are just culturally Judaism. Ginagawa nila yung mga Tanakh, ginagawa nila yung mga Jewish festivals, pero hindi dahil committed sila, kundi dahil heritage namin to, tradition namin to. Now, ito yung nangyari sa Methodist Church na to. Pero ito yung isang halimbawa kapag napuno yung church ng mga hindi mananampalataya. Tapos, ang church government pa nila ay botohan. Isipin nyo yun, magbobotohan sila sa doctrine. Magbotohan tayo kung pwede ng LGBTQ pastor at maraming bumoto. More than, I think, 160 plus na ministers, tapos 50 lang yung nanindigan. So, isipin nyo yun. Kaya, ang sabi ng confession natin sa 26.6, sa 26.6, sabi dyan, the members of these churches, ng mga New Testament church, are saints by calling, visibly manifesting, and evidencing their obedience unto that call of Christ to do willingly. Very important tong language na yan. Yung kanilang pag-walk together, ay sinabi, they do willingly consent. Kusang loob na itinali yung kanilang sarili. Para saan? To walk together, saan? Saan sila pare-pareho maglalakad? To the appointment of Christ. Kusang loob na maglalakad ng sama-sama, saan? Sa mga utos ni Jesus. Giving up themselves to the Lord and to one another by the will of God in professed subjection to the ordinances of the gospel. Lahat ng members ng church ay dapat saints. Saints. At kung sila ay saints, they will willingly walk together saan? Sa appointment ni Christ. Siya. Now, may tatlo lang tayong consideration regarding this. Una, yung regenerate membership ay hindi dapat mag-erode sa loose membership doon sa pagiging maluwag doon sa pagtanggap ng mga magiging bagong miyembro or unquestioning acceptance of mere profession of faith. Mag-ingat tayo doon sa leniency masyado sa pagtanggap ng mga nang walang pagkilatis doon sa katibayan ng konbersyon ng mga mananampalataya or nagpapakilalang mananampalataya. Kaya ang Reformed Baptist practice I really do not know kung paano ginagawa ng kunyari mga Presbyterian, I'm unfamiliar. Pero sa mga Reformed Baptist churches, as you know, ang mga normal na proseso ay una, dapat willingly yung isang tao na magde-desire at magbibigay ng desire for membership. Siya ang dapat mag-first move. Ang first move ay yung gusto magpamiyembro. Siya ang magsasabi na gusto kong maging miyembro. Yun ay kasama sa willingness niya to obey Christ. Siya ang unang hahakbang, mag-a-apply siya ng formal membership. Nung una pa ako sa Calvinism, sa Reformed, nagulat ako doon, pero hindi ako nabahala. Nagulat ako kasi culture shock, walang ganun sa dati kong church. Kung sino lang uma-attend, yun ang member. Pero nung na-familiarize na ako sa Reform, ay, ganun pala. Parang mag-a-apply ka for membership. Tapos after mag-apply for membership, interviewin ka pa. Kakausapin ka pa. Tapos pagkatapos mo interviewin, mag-uusap pa yung church. Magde-deliberation. Tapos pag mag-deliberation, saka magbobotohan pa yung church kung matatanggap ko o hindi. Pero yan ang normal na Reformed Baptist practice. Tandaan natin, dahil doon sa concept ng regenerate membership. Dahil ang mga
ang mga tatanggapin sa pagiging miyembro ay sila na mga tunay na mga mananampalataya. Wala kayong makikita sa bagong tipan na pinilit pumasok sa kaharian. Ano ka na? Hindi. Kung sino yung tumanggap ng salita, nadagdag sa bilang nila. Sila yung kusang loob. Yung eunuch, siya ang kusang loob. Magpabaptize. Siyang nagsabi, gusto ko sumunod kay Jesus. Ayan yung diwa ng bagong tipan na wala sa lumang tipan. Isang case, yung Metropolitan Tabernacle, ginamit ko tong case kasi kung tuturing natin ngayon, mega church sila. Ang daming members, at least sa time ni Spurgeon, mega church to. Itong Metropolitan Tabernacle, napakarami nilang membro. Dinadagsa si Spurgeon kapag magpipreach siya. To the point na kailangan nilang lumipat ng venue. Kasi hindi kasya doon sa isang nila. Nagkaisang trahedya pa nga na sa isang preaching ni Spurgeon, sa sobrang dami nung pumunta, gumuho. Ang daming namatay. May isang event lang na ganon. Pero, ang dami nilang member. Hindi ko lang alam yung pero more than what we know normally sa mga Reformed Baptist churches. Now, etong sa church nila Spurgeon, similar din yung ginagawa nila. May taong magde-desire ng membership, may kakausap sa kanya na pastor or elder mula sa kanila. Minsan si Spurgeon, minsan hindi. Tapos kapag nakausap na nila, ang ginagawa nila, papadala sila ng deacon or representative doon sa bahay, sa lugar nung nag-apply for membership. Tapos, ang i-interviewin ay yung mga pamilya niya, yung kapitbahay niya, ipagtatanong siya. Kamusta tong taong to? Anong masasabi niya sa taong to? Tapos, babalik yung representative na yun sa church nila at sa meeting nila, ipepresent niya yung na-discover niya na kung kamusta tong taong to sa bahay niya, sa lugar nila. Tapos, saka sila magme-meeting, kung walang mga disagreements, magbobotohan din sila. And then after, tatanggapin na sila sa membership. So, isipin lang natin, ang dami na nila, pero mine-maintain pa rin nila. Meron pa rin silang sense na mine-maintain nila na hindi reason yung dami para masabi na hindi na tayo maging maingat sa pagtanggap ng mga magiging miyembro. Sabi ni William Pinson, sabi niya, membership in a Baptist church is always to be voluntary. Always. Therefore, persons requests to be members. They are not compelled to be members. Baptist churches strive in several ways to maintain born-again membership by how they admit persons to membership. When a person who has never been a member of any church requests membership in a Baptist church, he or she is asked to give evidence of having trusted in Jesus Christ as personal Lord and Savior. Si Nathan Rose, ito yung sabi niya, our Baptist forefathers believed from the scripture that the miracle of regeneration was invisible. Invisible yung regeneration. But its effects never were. Ikalawang kapanganakan, hindi mo nakikita. Yung epekto ng ikalawang kapanganakan, nakikita. Sa John chapter 3, ang description ay, you do not know where the wind blows. Hindi mo nakikita yung hangin, pero nakikita mo yung epekto niya. Nakikita mo yung mga hinahanging halaman, hinahanging mga puno. Alam mo kung nasan siya, hindi dahil nakikita mo siya, kundi nakikita mo yung epekto niya. Yun yung sinasabi ni Nathan Rose. Hindi kapag mayroon tayong tinatanggap sa membership, hindi natin sinasabi, nakita ko yung puso mo. Alam ko, sure ako, niregenerate ka. Hindi, ang sinasabi natin, nakita ko yung resulta.
yung effect nung regeneration na yon. Hindi tayo nakakabasa ng puso. Hindi tayo Diyos. Nakakabasa tayo ng kilos at galaw at ugali at ng epekto ng banal na spirito. Those who experience the new birth always evidence that in a life of godliness and obedience to Jesus Christ. Therefore, for someone to join a Baptist church through baptism, he or she must give some evidence of regeneration. Putulin ko na yan dyan. So, ano pa yung ibang mga consideration? Pangalawa, isa sa important na maalala natin, lalo na sa atin, na ang regenerate membership, hindi nito inaasahan na maximum dapat ang spiritual experience at maturity at knowledge ng isang nag-de-desire na maging member. Sinasabi, kailangan maebidensya siya ng tunay na Kristyanismo, pero hindi sinasabi na dapat lahat ng fruit of the Holy Spirit 100%. Hindi sinasabi na dapat, ikaw ilang taong ka ng Kristiyano, 10 years, dapat yung knowledge niya 15 years. Hindi yun yung inaasahan sa mga magpapamember sa local church. Maging maingat tayo dito dun sa stringency. Masyado namang mahigpit. Masyadong mabusisi. Masyado in admission na nire-require super maturity. Minsan nga, bagong Kristiyano pa lang, inaasahan na matured agad eh. Inaasahan natin, dapat di ka na baby bukas ha. Ako, nagbibiro lang ako kay Light. Sinasabi ko, hindi, 20 na yan. Pero, kailangan hindi maging reality yon, di ba? Na inaasahan natin yung mga bagong believers. Kung tanungin natin, kala mo, sa usapin ng entrance sa membership, ha? Sa usapin ng entrance sa membership, ang minimum requirement ay yung expression nila ng gospel confession at repentance nila. Yun ang mahalaga doon sa pag-accept sa membership. Hindi mo aasahan na kailangan lahat ng buong church life kaya mong Kadalasan kasi yun nangyari sa atin as per my observation sa mga natin other na mga membership ang tinatanong kaagad, handa ka ba pag ganito? Pag may ginanito ka, ginanyan ka. Gulat na gulat. Pwedeng maturo yun. Pero alalahanin natin sa commandment ni Christ, Matthew 28. Ang sabi niya, disciple all the nations, baptize them in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Baptize na. Baptize and then teach them all whatsoever I have commanded you. Hindi sinabing, bago kayo baptize, kailangan alam mo lahat. Teach all, saka tayo baptize. Maging maingat tayo sa pagiging sobrang mahigpit. Sa sobrang stringent. Sinasabi natin, wag masyadong maluwag, na parang wala nang precaution, wala nang evaluation, pero wag rin masyadong mahigpit. Kailangan, lagpas pa yung holiness mo sa pinaka-holy dito, sa amin. Let's be very careful doon. Pangatlo, regenerate membership cannot guarantee infallible admission or rejection. Minemaintain natin na kailangan regenerate yung membership, pero hindi nito dinedetermine, ginagaranti na lahat doon ay hindi matitiwalag later on. Or masesecure na lahat doon ay tunay na mananampalataya. Kaya yun yung sinasabi natin na tinitignan natin ay yung evidence ng Holy Spirit, pero alam natin na may hypocrites. Mukhang may Holy Spirit, pero hindi lahat may Holy Spirit. Now, hindi dapat ang maging burden on ay sa church in the sense na dapat mas naghigpit tayo. Hindi. Inaasahan tayo na maghigpit lang ng tama, pero yung resulta nun ay nasa taong yon at doon sa probidensya ng Panginoon.
nung nag-Bible class neto, nung Bible study nung Wednesday, yung reading namin ni Lori ay Acts 8. Yung Acts 8, nandun si Simon Magus. Si Simon Magus ay isang magikero, salamangkero, na pinapabilib yung mga tao. Now, nakita niya, namangha siya dun sa mga signs and wonders ng mga apostles. Alam niyo yung ginawa niya? Nagpa-member. Nagpa-baptize. Alam niyo, tinanggap siya sa membership sa early church. Kaya later on, lumabas. Kaya sinabi niya kay Apostle Peter, babayaran kita. Bigyan mo ako ng ganyang kapangyarihan, babayaran kita. Ang interest niya ay yung power of the Holy Spirit. Hindi niya interest salvation, hindi niya interest yung gospel. Ang interest niya ay yung power doon sa signs na meron sa panahon nila. Kaya ang sabi ni Apostle Peter, magrepent ka. I see that you have a bitter heart. Sa usapin ng kanyang unregeneracy. So, mayroong sense dito na kailangan wag tayo masyadong mahigpit at wag rin masyadong maluwag at hindi tayo maging super conscious na magkaroon tayo ng infallible assurance. Na parang pag merong nag-fall away ay nagkamali tayo ng hindi. During that time, tama yung decision. Pero, yung taong yon ay hypocrite. Tandaan natin, yung early church, nangyari sa kanila yon. Nangyari sa kanila yon. All throughout the history ng church, mangyayari yon. Palaging mangyayari yon. Yung parable ng wheat and tares. Palaging merong tares. Ano? Hindi pwedeng mawawalan. Ang role natin ay mag-evaluate, ang role natin ay mag-check, pero hindi natin role yung results na yon. Yun ay role ng taong yon at role ng Panginoon. And, sabi ni Pastor Noel, kung magkakaroon tayo ng error, it is better to err on the side of admitting the wrong person than rejecting the real one. Sabi niya, bakit? Ano yung principle behind that? Dahil kung merong na-admit wrongly, meron pa rin binigay yung Panginoon na mandate ng church discipline para matiwalag yung hindi totoong mananampalataya. Binigay ng Panginoon yon. May pag-iingat sa simula, merong measure ang Panginoon sa gitna. At kung talaga hanggang dulo na natili siya, hahatulan pa rin siya ng Panginoon pagdating niya. Pero may measure yung binigay yung Panginoon dito. Ang kailangan natin gawin ay hindi maging masyadong perfectionist doon sa acceptance ng mga members. Ibinanggit ko nung study, sabi ni Doug Wilson, God is perfect but He is not a perfectionist. Magkaiba yun. Perfecto siya pero hindi siya perfectionist. He allows errors. And He can work through errors. And He works in errors. Hindi sinasabi nun, hindi matutupad yung plano ko pag may mali kayo. Hindi. Kahit may mali kayo, matutupad yung plano ko. At sa pamamagitan pa nga ng mga maling yan, kaya tayo natututo. Yeah. Tandaan, yun yung isang kailangan natin maalala na even sa usapin ng regenerate membership, hindi natin aim na maging perfectionist. Ang aim natin maging faithful. Faithfulness, hindi perfectionism. Sabi ni Jesus sa gospel, sabi rin ni Peter, be holy as God is holy. Be perfect as God is perfect. Pero hindi sinabi na be perfectionist because God is not a perfectionist. Isa yun sa alalahanin natin. Now, autonomy of the local church. Ang ibig lang sabihin nun ay self-govern ang local church. Hindi ko na babasahin yung iba. Anong evidence ng local church ay self-governed? Walang mas mataas sa local church kung hindi si Christ. Una, sa usapin ng church discipline, ang final court of appeals ay yung local church.
Alam niyo yung Matthew 18? Sa Matthew 18, sabi, pag may nagkasalang isa, kausapin mo. Kapag hindi pa, isama mo yung iilan. Pag hindi pa rin, final, dalhin mo sa church. Now, kapag hindi pa rin nakinig sa church, anong sabi? Dalhin mo sa presbytery. Hindi. Sabi, tapos na. Kapag hindi siya nakinig sa church, tapos na. Ititiwalag mo siya, excommunicated. Ang final court of appeals ay hindi ang kung sino-sino or kung ano-ano. Ang local church. Kasi merong iba pang mga church polity, yung Episcopalian saka Presbyterian. Yung Presbyterian ay meron pa silang higher groups above the church. Tinatawag nilang sessions or consistory. Tapos may regional pa yan, yun yung mga presbytery. May mga ganun pa, binubuo yun ng mga representatives ng mga churches or mga pastors ng mga churches na sa usapin ng discipline, pwedeng itaas doon. Iaakyat doon. Pero sa Matthew 18, hanggang church lang eh. Sa mga Episcopalian, ang authority nila ay bishops. Meron pa silang bishops. Ang Roman Catholic Church ay Episcopalian na government, church government. Ang mga Orthodox Church, yung Eastern Orthodox, may mga bishops sila. Walang pope, pero mga bishops. Ang final authority ay bishops. Nasa taas yung bishops ng church. Yung bishop ang magdedesisyon. Pero dito sa Matthew 18, nakita natin, hindi. Ang nakita natin, yung final decision, kapag pinresent sa church, hindi nag-repent, ititiwalag na siya. Walang higher na one-on-one, tapos group, tapos church, tapos si pastor sa dulo. Hindi. O kaya higher group. Hindi. Yung church yung magdedesisyon. Now, magkaroon tayo ng other classes sa usapin ng church power kasi isa ito sa church power, yung sa usapin ng discipline. Pero isa tong evidence na self-governing ang church. Hindi niya kailangan yung authority ng iba para magawa niya to. Hindi siya nakasandal sa authority ng iba. Nakasandal siya sa authority na binigay sa kanya ng Panginoong Jesus. Ang mga churches na sinulatan ni Apostle Paul, lahat sila independent. Thessalonians, Galatians, Corinthians, Philippians, Colossians, puro independent sila ng mga local churches. Merong ina-address sa kanila na pwede nilang i-address sa sarili nila. Na utos ni Apostle Paul. Bawat isa sa kanila pwede mag-appeal kay Christ diretso at sa apostolic authority niya. Ang mga discipline sa churches na yon ay hindi obligasyon ng ibang church. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi sinabi ni Apostle Paul na Corinthian church, ayusin niyo yung Galatian church. Wala mo mabasang ganon. Colossian church, ayusin niyo yung sa may Philippians, kayo pinaka-healthy. Philippians, Thessalonians, magtulong kayo para sa Galatians. Wala kayong mababasang ganon. Yung sarili nilang church, ang merong obligation para isettle yung kanilang mga sin concerns sa harapan ng Panginoon. Labas dito yung ibang church. Yung local churches na yon ang merong obligation to settle things. At inaasahan sa kanila na magkaroon ng church order sa bawat isang mga local church. Sa church din ng Revelation, naalala nyo sa 2 at 3 ng Church of sa Ephesus, Philadelphia, Laodicea, Pergamum, yung mga 7 churches doon. Sabi ni Pastor Noel, ang mapapansin natin doon ay yung lampstand. Yung lampstand ay nagre-represent ng presence ni Christ. Ibig sabihin, sinasamahan sila ni Kristo. Now, ang ibig sabihin doon na yung lampstand ay kapag nandun yung lampstand, nandun yung presence ni Christ. At ang babala ni Christ, kapag hindi kayo nagrepent,
Aalisin ko yung lampstand. Hindi ko na kayo sasamahan. Magiging false church na kayo. Yun yung ibig sabihin. Wala na yung presence ko sa inyo. And, ang ganda ng description ni Apostle John, kasi sabi niya, bawat church doon, may tag-iisang lampstand. May kanya-kanya silang lampstand. Ibig sabihin, bawat isang local church ay merong role at kanya-kanyang kailangang i-address at independent powers and responsibilities para ma-maintain yung presence ni Christ doon sa kanilang local church. Silang dapat mag-repent in and of themselves, mag-address ng mga bawat concerns na ni-raise ni Christ. Sabi ni Christ, itong strength nyo, itong weaknesses nyo. Pergamum, strength mo, weakness mo. Laodicea, strength mo, weakness mo. Philadelphia, strength mo, weakness mo. In-address ni Christ. At sila-silang dapat mag-address nun para hindi maalis yung lampstand sa kanila. At very significant yon dahil nakasulat siya sa huling book ng Bible. So, bilang pagtatapos, significant to sa church government. Kasi bawat local church ay si Christ ang head. Bawat isang local church, si Christ yung head. At bawat church ay may potential to reform itself by the grace of God. Kaya niyang ma-reform sa biyaya ng Diyos, pero pwede rin siyang ma-deform. At siya ang accountable doon. Hindi niya pwede isisi sa ibang church yun. Kasi yung ibang church, di kami tinulungan kaya kami nagkaganito. Kuyari, tayo, kasi hindi kami tinulungan ng yung CCRBC, di kami tinulungan. Yung Emmaus, di kami tinulungan. Yung CRBC, hindi pwedeng gawin yun. Hindi natin pwedeng gawin yun. Bakit? Tayo responsible sa sarili natin. Sa harapan ng Panginoon. We will deform or reform kung paano tayo mag-act doon sa Word of God. We will deform or reform according to our response to the Word of God, prayerfully. At wala ring church ang dapat mag-impose ng superiority sa isa't isa. Kasi ang kanyang accountability sa harapan ng Panginoon. Hindi niya dapat sabihin, ay, hindi kami katulad ng ibang church dyan, no? Ibang church dyan, ganyan, kami ganito. Hindi, accountability mo sa harapan ng Panginoon Anong sabi ng Panginoon? Siguro, yung Philadelphia, sabi nila, hindi kami Pergamum. Hindi. Bigla silang hinarap ni Christ. Eto ka. Ganon yung mga local church. Bakit? Kaya dun importante yung autonomy ng local church. We face our head, the Lord Jesus Christ, doon sa mga yon. At hindi tayo dapat mag-end sa isolationism, hindi porket autonomy ng local church, wala nang fellowship sa ibang church. Hindi porket may autonomy ng local church, ay equated na to sa democracy, congregational democracy. Hindi. Ito pa rin ay nagpapailalim sa word ni Christ. Pero ang ibig sabihin ng church autonomy ay meron tayong standard ng responsibility as a covenant community. Dahil autonomous tayo, we are responsible for our own congregation. Ganon din sa ibang institutions, di ba? Yung mga families, hindi niya pwede iasa sa ibang family yung family niya. Family niya yun Hindi, during times of crisis, pwedeng humingi ng tulong, pero hindi pwede ba, Arvin, yung kayo na lang magtrabaho para sa family namin? Hindi pwede, di ba? Ganon din yung local church. Yung local church ay mag-i-stand on her own feet. Isa nga yan, next na topic ay covenanting ng local church. Isa yan sa inaasahan. Etong grupo ba ng believers na to ay kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa. At tatayo na sila para sundin yung mandate ni Christ by themselves.
Yun yung isa sa role ng pagiging isang covenanted church. So, sige, doon tayo nagtatapos. Any question? Si Ed. Hello po, good morning. Yung question ko po is with regards dun sa member ng church. Tayo po as a church. How do we look at and how do we respond and how do we help dun sa mga kapwa nating member of church na madalas most of the time hindi nakaka-attend ng church. Paano natin mapiprevent din yung part na mapag-isipan sila ng masama, yung part na Christian ba talaga to? Parang ganon. Kasi commonly, hindi man natin i-admit ng majority sa atin. So may mga times na pumapasok sa isipan natin, lalo na kapag ang tagal ng Christian, mas nauna pa sa atin dito sa ARVC o kaya sa ibang church, 10 years na, 20 years. Pero hindi pa rin ini-involve yung sarili sa ministry. Parang sapilitan pa rin yung involve niya, paghikayat sa kanya na, sige, mag-ano ka na, magpa-undergo ka na sa ministry ng church kasi ito yung mandate ni Christ. How do we look at them? Ayun, thank you, bro. Dito yung beauty ng autonomy ng local church. Ang ibig sabihin ng autonomy ng local church ay hindi autonomy ng isang member. Ito ay autonomy ng buong membership. Ibig sabihin, yung decision para i-accept yung isang taong nag-apply for membership ay decision ng buong church. Pwedeng may iilan doon na hindi mag-vote ng yes. Pero, tatanggapin natin yon kasi yun yung pagkilos ng banal na spirito sa isipan at evaluation ng mga miyembro. So, pwedeng ganon. Pwedeng may kunyari, 85% nag-agree na mag-i-accept sa membership. Merong 15% na i-disagree. Itong 15% to, kailangan nilang magpakumbaba sa harapan ng Diyos na okay, baka mali kami. Baka mali kami. Kasi majority may nakita na hindi kami nakita or convince sila na hindi sila convinced. Now, sinasabi ko yan dahil iyon ay hindi individual na assessment. Ito yung assessment ng buong church. Now, ngayon naman, yung principle na yon, it must also govern our minds doon sa within the membership na. So, kapag may mga members na nakakitaan natin ng ganon, pwede tayo makapag-isip individually. Pero, pwede na sabihin, ay baka parang hindi Kristiyano Pero tandaan natin na hanggat hindi nagsasalita yung church ng excommunication, wala tayong karapatang mag-excommunicate individually. Pwedeng makaisip lang tayo, pwedeng tama tayo, pero not until mag-decide yung church ng excommunication ay hindi tayo pwedeng magbigay ng definite judgment sa usapin na yon. It can be, totoo yon, na pwedeng okay, ganito pala, and later on, they can be excommunicated, pero pwede rin hindi later on. So, doon tayo magdi-distinguish sa church powers and our personal evaluations. So, kailangan nyo yung mag-govern sa atin. Now, anong gagawin habang ganon? Yun yung mga normal na ina-advise natin na talk to that person. Kausapin yung mga taong yon bilang mga kapwa mananampalataya, i-reach out, kausapin, ano nangyayari, anong dahilan kung bakit hindi ka nakakasunod sa mandates ni Christ, paano kita mapagpe-pray, encourage natin sila na sumunod sa Panginoong Jesucristo. So, yun yung mga ways na pwede natin silang ibalik. Pero ang kailangan nating i-withhold ay yung personal judgment doon. Tandaan natin na habang hindi pa excommunicated ang isang member, ang judgment ng church ay believer yan.
Kung hindi siya excommunicated believer, new covenant member siya. Kung hindi pa siya excommunicated, Pero pwede tayo mag-appeal. Kaya magkakaroon tayo ng mga church meetings. Pwede tayo mag-appeal na, ito, long time hindi pwedeng hayaan natin to. Kailangan pag-meetingan natin to, pag-usapan natin to, anong gagawin natin ito? Time na ba para excommunicate, discipline, o kailangan pa natin ng leeway ng time? So doon papasok yung mga deliberation. At yun, church matter yun. Part yun ng autonomy ng local church. At yung individual members ay makakaambag doon. Yung kani-kanilang mga discernment at kani-kanilang mga evaluations. Diyan papasok yung personal evaluation. Pero in context siya ng buong church. Hindi separated na decision ko ito. Any follow-up, bro? Thank you. Other question? Si Joel. Good afternoon po. First, thank you po sa lecture. Siguro po, hindi po siya question, parang reflection lang po. Coming from different church siguro na or in line po with tawag dyan. Kanina kasi nabanggit po yung paano kapag nagde-decide as a church, yung autonomy po ng church. May sense po kasi na base doon sa design ng local churches is patuloy na magtiwala sa Panginoon na halimbawa may problem. Kumbaga hindi excuse yung abuses na nangyayari or pagiging degenerate ng other local churches to go away from what the Lord has instructed us to do. So kung si Christ na yung head ng church, siya na yung direct na chief shepherd on top of the under shepherd, wag tayong gumawa ng mag-imbento ng mga hindi naman niya sinabi. So salamat sa Panginoon kasi tinuturuan niya tayo na magtiwala bilang isang community. Na while we have church mandates na responsibility natin, naniniwala po ako na responsibility ng church na tumingin kay Kristo, magtiwala kay Kristo ng magkakasama. Ayun, so sobrang hirap kanina, sakto po yung preaching na the task is great, na naniniwala po ako na mahirap po maging Kristiyano kasama ng mananampalataya, pero hindi imposible dahil nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Siya'y buhay, siya'y kasama natin hanggang magpakailanman. Yan lang po. Sige, thank you. Other comments? Sige, let's pray. Diyos namin, maraming salamat po for study ngayong tanghali. Hinihiling namin ang inyong pagtuturo sa amin patungkol sa pagtanggap sa mga tunay na mananampalataya at pag-govern ng isang local church sa kanyang sarili na tumayo sa kanyang sariling paa pero na nakatungtong sa iyong biyaya at sa iyong pagkapinuno. Maraming salamat po, Panginoon, at maging gabay to sa amin sa aming buhay iglesia at mga pagdedesisyon. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.